Radyoman Rod Marcelino at nasa linya na po natin ngayon straight from nasaan ba ngayon si attorney? Parang nasa Switzerland ata ang ating abogada ng bayan. Attorney Claire Castro, partner! Yes! Good morning. Good morning. Ay, kasi Switzerland, good morning tuloy, di ba? Morning ba dyan, partner? Sa lahat na sumusubaybay sa Usapang Batas. And of course, partner, good evening. Magandang gabi, partner. Kamusta ang Tuesday? Okay lang, partner. Okay lang. Kasi mamaya may biyahe tayo, partner. Out of town tayo na hearing. Okay. So, didiretso na ako doon. So, anong oras yung flight? Flight? Bas lang. Pabalik rito sa Pinas. Papunta sa sa beach. Sa beach. Oo nga. Dininaya ni BP Sara, sabi pa niya, the public is cautioned about the attempts of some media outlets. Sino ba itong mga media outlets na sinasabi? Partner. Sa kabila po ng pagliban ni Vice President Sara sa natatang pagbusisi ng Kamara sa proposed 2025 budget ng tanggapan nito ngayong araw, spotted ang larawan ng Vice Presidente na chill-chill lang sa Calaguas Island dyan sa Camarines Norte. Ayon po sa impormasyong nakuha ng politiko, nag-spend ng weekend si Duterte sa Calaguas Island mula Setyembre 21 hanggang 22. Kasunod ng controversial niyang pakipagkita kay dating Vice Presidente Leni Robredo sa Naga City. Sa larawan mula sa nasabing trip, makikita si Duterte na naka-blue na t-shirt at light-colored na shorts, kasamang 6 iba pang tao sa tabing dagat. Isang insider nagkumpirma na umalis si Duterte mula Calaguas noong September 23, ilang oras bago ang plenary hearing. Sa isang liham na may petsang September 11, ipinalam ni Duterte kay Lanao del Sur Representative C. Alonto Adyong, ang budget sponsor po ng OBP, na ipagkakatiwala niya sa Kamara ang pagtalakay sa proposed budget ng kanyang tanggapan at hindi na siya personal na dadalo sa mga deliberasyon. Samantala, patuloy na tinututukan ng publiko ang pagpasa ng budget na ito, lalo na sa harap ng mga tanong hinggil sa paggamit ng pondo ng OBP, kabilang na ang confidential funds. May nakuha silang picture, di-deny na lang, pakita na lang niya na fake yung picture. Kailan ba yung picture? Lumabas, partner, September 21 to 22, nasa, ano ba yan? Calaguas? Calaguas Island. Oo. Camarines Norte. Oo. Katabi yun ng Camarines Sur, katabi ng Naga. Oo. So, nakuha na pa siya ng picture, September 23, Monday. Pabalik na siya. Oo. Pero sila ng bangka. Doon sa statement na inilabas ng Office of the Vice President, ang sinasabi nga nila, the Vice President was on the road today. Kahapon daw, kasi kahapon ata inilabas yung statement, at sinasabi nga, talking to the people about the current events in our country. She made stops in Vinsons and Daet Camarines Norte and Legazpi Albay. It is quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents in these areas. So the OVP condemns fake news and media releases for clickbaits and profit. Hindi, sa akin, partner, ganito lang yan. Kasi may picture. Diba? Tingin ko, ano na lang, patunayan niyang hindi totoo yung picture kasi yung politiko, pinaninindigan nila. Nakuha yun dun. Sabi niya, yung mga pictures na nakunan, belies the obvious claim na siya ay nasa road. Kasi nasa beach daw. Yun sa akin lang, partner, di ba? Kasi marami naman mga techie. AI. Malay mo, AI nga yung picture na yun, di ba? I-prove na lang niya sa picture na hindi siya yun. Pero okay. Kung sakali, totoo naman. Kung sakali, totoo, na pumunta nga siya sa beach. So, anong masama doon, partner? Wala bang karapatan ang Pangulo na para magtampisaw, para kahit papano, di ba, maamoy man lang, masinghot man lang, malanghap man lang ang
ang sariwang hangin mula sa dagat. Okay, partner. May trabaho eh. Nandun na siya sa Naga. Di, ganyan na lang lahat ang katwiranin ng lahat ng leader. Nandito naman ako sa Cebu, magsiswimming na lang ako. Sumaglit lang kami. Kasi ang kahit ganda-ganda ng dagat. trabaho, Oo. Partner, Monday kasi is supposed to be House plenary deliberation Oo. sa OVP budget. Oo. Wala siya. Sige na, kung wala ka, nagbabakasyon ka, padala ka naman ng tao. Nagpadala ng tao, partner, walang written authority. Oo. Ano naman yun? So, hindi tinanggap ng Hindi. partner? Oo. Ng Diba? Kamara? Imagine mo, partner, ito lang naman i-assume natin totoo na nagbakasyon siya. Wala namang masama kung magbabakasyon, Oo, di ba? correct. Wala namang masama doon. Di ba? Kaya lang, may trabaho ka eh. Oo. Dapat ka kasi kasuhin. Yung mga tao doon sa sa house, naghihintay sa'yo. Mhm. Di ba? Kung nagbabakasyon ka, sana nagpadala ka na matinong tao mo Mhm. para umusad. Oo. Di ba? So, Ang sabi ko nga, partner, bakit ka magpapadala ng hindi authorized? Oo. Yun lang. Hindi ba niya yun alam? Oo. Dapat alam niya yun. Kasi Dapat alam mo yun. Oo, kasi ang pinag-uusapan dyan pondo niya pondo ng kanyang opisina. Oo, hindi niya pondo. Ang problema kasi sa akin, na nakikita ko kay VP Sara, Oo. yung office ng Vice President, inaari niya. Oo. Napatakan niya. Mhm. Gobyerno to, partner. Nagkataon siya lang yung head. Oo. Siyang Ang namumuno. OVP, Namumuno OVP doon. is not VP. Oo. Diba? Kung may problema ka sa ibang tao, kung may problema ang VP sa ibang tao, hayaan mo umusad ang OVP kahit hindi ka nakikita sa house. Oo. Di ba? So, ngayon, ang tanong, ano ba dapat unahin? Magtampisaw? Kung totoo yung bitch? Oo. Magtampisaw? O dapat mong ayusin yung budget mo? Pwede ba both? Pwede. Ganito lang, online. Pwede. Di ba? Hindi, kasi sabi mo nga kanina di ba? Pwede naman siya magpadala ng tao, authorized. Di ba? Na siyang re-represent sa kanya. Maging Tapos siya representative nagbabakasyon. ng office of... Hindi, kasi, ayaw naman talaga niyang sumipot sa budget hearing partner. Kasi, ang kanyang ang kanyang nakikita partner, pinopolitika siya. Dahil gusto nga siyang partner. Kumbaga, sirain ang kanyang pangalan para sa 2028 election. Yun ang nakikita niya doon na ginagawa ng mga kongresista para sa kanya. Yun ang kanyang pananaw. Diba? Sa ginagawang hearing. Kung ganun yung kanyang nakikita, sabi mo nga, pwede naman pala siyang magpadala ng ng representative doon sa ginagawang budget hearing partner para nang sa ganun hindi pa rin maapektuhan, 'di ba, yung pinag-uusapan na budget para sa Office of the Vice President. Kaya nga, partner, ito lang, ikaw ang tumingin ito. Okay? Yung boss mo, pinaka-head, government tayo hindi natin pag-usapan private Okay. Isang gobyerno, yung boss mo, during working days, kasi naman ang VP, 24/7 naman yan, partner, as compared sa ibang empleyado Oo. Yung boss mo, doon nagtatampisaw. Halimbawa na sabi ng Politiscope, nagtatampisaw. Okay? Nagtatampisaw. Tapos magpapadala ka lang ng tao mo. Diba? Tapos ikaw, nagbabakasyon ka. Nagtatampisaw ka. Anong dating? Maganda ba? Depende din, partner Dahil kung alam mo naman kung ano yung ano yung pinagdadaanan ng boss mo kung bakit ayaw sumipot, baka siguro pwedeng intindihin na lang
Maraming politiko ang pinagdadaanan. So, ibig mo Oo. sabihin ba, partner, si PBBM, sa dami ng tumutulig sa kanya na ganyan. Oo. Ito lang sa akin, ha? Oo. Tumutulig sa kanya. Diba? Oo. Okay lang makita natin, magbakasyon. Oo. Magtampasaw doon. Pero kung Sa- sumaglit lang naman siya doon at hindi naman talaga siya partner, Saglit ba? Ha? Saglit ba? Oo, nag-overnight ba siya? 21 to 22 nga daw, partner. Nandun 23 siya. nga umalis. So, 2 days, 2 nights. Oo. Diba? Oo. Kasi ang ano ko lang doon is Ito lang sa akin, oo, partner. yung mismong Sana, pondo. overnight ka lang, okay lang yun. Oo. Overnight, 21 hanggang Sunday. Okay Oo. na yun. Pinaabot mo ng Monday. At that time, hearing yun eh. Oo. Deliberation na yun eh. Oo. Diba? Okay. Ito lang naman, partner, ang i-prove niya. I-prove niya to. Hindi siya yung nasa picture. Kasi may mga nag-post ng mga tao dun, partner. Na siya talaga o May mga nag-post na nandoon siya. Sabi niya, isang karangalan, hanapin ko, isang karangalan ang mga kasama. CBP. May ganun eh. So, tingin ko dapat, yung nag-post nun, nagpa-picture, isang karangalan, dapat siguro yan ang una niyang tuligsain, di ba, partner? Oo. Kasi talagang ito ay pinabulaanan. 'Di ba? Doon sa inilabas na statement ng kanyang opisina. Yung pagpunta nga niya sa beach na yon, partner. Nakita mo ba yung picture, partner? Hindi. Pero yung naka-short siya, short ba yon? Ito, partner, pakita ko sa iyo, May picture ba tayo din dyan sa digital? Yung, kita ba to? oo. Yeah, may mga, Kita mo, partner? oo. Yan, may dito, 9/21/2024, Oo. Sino naman kasama niya? Yung may nagpa-picture na taga doon. Di ba? Kita ba? Oo. Ay, hindi ba? Ayan. Wait. Ayan, Yan. So, tingin ko, ito nagpalabas na to, partner, na may date pa, di, yun muna ang i-demanda niya. Diba? Kung nananakot siya sa social media or sa unahin niya to. Diba? Ayan, Oo. isang karangalan, makapapicture sa iyo, Vice President Inday. Hindi siguro naman to clone. Diba? In Calaguas Island, welcome po, enjoy, 9/21/2024. Caption ng isang message, message therapist sa kanyang Facebook post. So, ano ba? Ano yung kanyang caption, partner? Caption niya ni VP? Nung nagpa-picture. Okay. Yung nagpa-picture sa Facebook niya, hindi ko alam, walang pangalan dito, partner. Oo, kala ko caption ni VP Sara. Ito pa, Ay. Yan. Oo, yan ang nakita ko. Oops. Di ba? Sa social media. Nakita ko yun sa social media. Ay. No. Sabihin na lang niya na hindi siya doon. Hindi siya. Siguro, gusto na lang palitawin na hindi ako naglalakwatsa. Hindi ako naglalakwatsa, pero nandoon ako sa island. Baka gusto na palabasin, nandiyan ako to meet the people to talk about current events. Oo. At wag niyong bigyan ng mali siya yung pagpunta ko dito. Oo. Kasi ako'y nakikihalubilo sa mga tao. Oo. O be truthful na lang. Kung pumunta ka talaga sa Calaguas Island, di aminin mo. Oo. Kaso Diba? nga lang, partner, paano yung budget niya? Especially, diba? Meron pa daw siya isang pagkakataon, bukas, partner. Baka bukas sisipot na siya. Kasi magbe-break na ata, partner, di ba? Malapit na yata, oo. Oo. Ang recess ng session. So, mukhang kung hindi niya maihahabol, paano yung kanyang pondo? Wala, partner. Kasi di ba meron sa Committee on Appropriations, parang meron ng recommendation na 733 million na lang. Oo. Binawasan. Oo, from the 2 billion, di ba? Oo.
Kung hindi pa rin siya lilitaw, partner. Ano mangyayari sa pondo niya? Kasi kailangan talaga nandun siya. Doon lang. Hanggang 733 million lang. Kasi hindi niya ma-justify bakit kailangan niya ng 2 billion eh. Oho. So, At yung 733 million, ano yun, partner? Yan yung kanyang allocated, ano to? The whole year. Para sa Office of the Vice President. So, yung ibang mga hinihingi niya, hindi na yun ma-approve. Hindi niya ma-justify eh. O, kaya nga. Kasi may isang ano yan eh, may isang kongresista ang, di ba, partner, kumbaga parang ang magre-represent. Oo. Si ano? Siya magdi-defend. Congressman Adjong. Oo, di ba? Siya magdi-defend sa budget. Tama ba, partner? Yes. Sa budget, oo. Si Congressman Adjong, partner, makailang beses talaga nag-reach out sa kanya. Oo. Sabi niya kahit mag-usap tayo kasi para ma-justify niya kung bakit 2 billion. Yes. Never na makipag-meet sa kanya si BP Sara. O na, paano nga niya justify kung wala yung presensya? Di ba nang humihingi yung nagre-request ng ganitong pondo? Kahit nga tao na lang eh. Kahit tao na lang ni BP eh. Oo, kasi may mga ano yun eh, may mga tanong mula sa kanyang mga kasamahang kongresista na kailangan din niyang isasangguni, di ba? Sa representative o mismo kay Vice President kung paano niya sasagutin to defend yung hinihingi nilang pondo. Yes. Mahihirapan kasi si Congressman Adjong tawag dito, ipaglaban yung 2 billion kung hindi niya ma-justify na yung pondo napupunta sa tama. Correct. No. Di ba? Ito nga, di ba? Habang naghihiring sila dyan sa House, nakita nga nila, ito pinag-usapan naman na natin, nakita nga nila na ang unang naubos halos yung Confi funds. Tapos yung pondo talaga na pang OVP, yung pang regular na pang gastos, partner. Yung regular, kailangan ng procurement and everything, hindi yun halos nagalaw. So ikaw, mag-isip ka, partner, bakit na unang maubos ang confidential funds? Ay dahil siguro sa kanyang advokasya. Okay, sige. Ikaw cross-examine kita, partner. Ha? Ikaw, change topic. Okay, sige, advokasya. Okay. Natakot. Change topic tayo. Hindi, advocacy tayo. Sige, advocacy. Okay. Ano sa tingin mo ang ipinaglaban niya? Base lang sa mga natatandaan mo. Ay, di ba? Kagaya ng kanyang ama, partner. Di ba? Kaya nga gusto niya, okay, binigay sa kanya yung yung DepEd. Kasi ang gusto nga niya sa mga kabataan, mailayo, di ba? Dito sa mga makakaliwang grupo na hinihikayat ang mga kabataan na sumanib, di ba? Sa kanilang organisasyon o sa kanilang grupo. So partner, okay, wag tayong DepEd OVP lang. OVP. Sige, ano ang adhikain ng OVP? Well, ang adhikain ng hindi pala ng OVP ni VP. Yung kanya mismo yung kanyang advokasya, partner. Para paggamitan ng confidential funds. Para grabe, partner Hirap ka. So, nararamdaman mo yung nararamdaman ni Congressman Adjong. Na nahihirapan din. Nahihirapan, di ba? Okay. Ito, sige, dito na tayo sa regular partner. Huwag na yung confidential funds. Mahihirapan kasi kahit yung OVP nahihirapan ipagtanggol, ikaw pa ba wala doon. Okay, doon tayo sa regular. Hindi ko na ipipilit yung partner. Wag na. Mahirap okay? na, So, doon tayo sa regular partner. Sa regular fund. Ang OVP, meron siyang project na magnegosyo taday. Negosyo taday. Para sa mga sa mga sa mga nanay. Malamang, oo. May inday o di babae yun. Oo, tama. Negosyo ko taday. Sige. So in other words, partner, dapat yung mga taga Davao, kasi may nakalaan ditong 150 million pesos. Hindi biro yun, Okay. Kung 150 million pesos, kung ikaw ay masipag, mauubos mo yun.
Mhm. Pero, hindi sa korupsyon. Mauubos mo yon sa dami ng iyong Nagawa. tentuhan ng mga nanay or mga kababaihan Oo. para umunlad yung buhay nila. Okay? Mm-mm. Kasi yan ang advokasya ng BP. Magnegosyo tayo. Mm-mm. Okay. Bakit sinabi natin na advocacy yan? Even before, partner, panahon na mayor siya, yan na ang proyekto niya. Di na yata siya nagbabago. Parang template. Yung magnegosyo taday. Yes, pati tree planting, libreng sakay, Baka libreng nakita niya, tinapay. partner, maganda naman talaga yung ganong klaseng Okay. ganong Maganda. klaseng proyekto. Kaya, Ikauunlad ng marami. Kaya dinala niya. Di ba? Sige, dinala niya na, okay? Dinala niya sa pagiging nung naging vice president, itinuloy niya. Kasi nakita naman niya na, nakakatulong pala. Oo, I agree. Oo. Gusto ko yun. Diba? 150 million ang budget mo. Ngayon, Mm-mm. wala naman siguro masama kung tatanungin ka, ha? Bakit ang nagastos mo lang sa 150 million pesos ay 600,000 plus? Oo. 600,000 plus lang katao. 600,000 pesos lang ang naitulong mo, ang naitrabaho mo para doon sa mga Magnegosyo taday. magnegosyo. Mm-mm. Ilang porsyento lang yon, partner. Wala pang 1%. Oo. Ang natulungan mo, Pero yung kabuang budget, nandun, nakastack. oo. Hindi nagamit. So, ibig sabihin, partner, anong ginawa mo sa buong taon ng 2023, bakit hindi umusad No. yung proyekto mong magnegosyo taday? Oo. Oo. Now, Baka again, siguro ang sabi niya, wag muna, Day, wag muna ngayon. Oo. Dito, dito muna ako, Day, sa comfy fund ko. inubos. Okay? Okay. Oo. Wag muna dyan, Day. Oo. Isalpak natin, partner. Oo. At the time ng 2023, ibig sabihin, di ba, nung nagkakaroon na ng hearing, sa budget hearing ng 2023, ang binubuno na nila is papuntang 2024. Di ba? Mm-mm. Nakuha mo? Oo. Yung budget hearing for the 2023, hindi na for the 2023 yon. Oo. For the 2024. Parang ngayon, nag-hearing sila ng 2024, pero ang budget is for the 2025. Mhm. Come on? Okay. So, noong 2023 na nagkakabulilyasuhan na tungkol sa Confi funds, partner. At the time na nagkakaroon ng tanungan sila Senator Riza sa Senado, saka sa OVP, partner, meron na siyang additional 500 confidential funds, ha? Mhm. Maliban yung 125 million, ha? Kuha mo? Oo. Okay. So, noong 2023, meron siyang additional na 500 million pesos na confidential funds. Partner. Okay? Noong tinatanong siya ni Senator Risa, saan mo ginagamit ang confidential funds? Okay, partner? Ang sabi niya, tree planting, libreng sakay, libreng tinapay, magnegosyo taday, partner. Ibig sabihin, ginagamit din niya, di umano, yung confidential funds niya para sa mga magnegosyo taday. Para sa tree planting. Tanongin kita, partner, tama ba? I invoke my right to self Partner, lumalabas kasi. Hindi alam gamitin. Sinunod ko lang, partner, ha? Yung mga tinuturo sa akin. Yan ang uso ngayon, Kayubi. Yan ang uso mga sagot, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. I invoke my right. Yeah. So, ibig sabihin, partner, kung dyan mo ginamit, di umano yung confidential funds mo. Oo. Hindi na yun mawawala kasi sinabi niya yun sa Senate. Okay?
So in other words, partner, kaya ayaw na sumagot ni VP Sara tuloy. Ni VP Sara, malamang lumabas talaga yung kakulangan. Yung mali. Okay? So nung lumabas ito noong 2023, partner, na hearing, maraming bumati ko sa kanya kasi mali yung pinaggagastusan niya. Tanong, diba, 500 million yung pera mo. Diba? Ilang puno ba ang natanim mo? Tapos, maliban pa dyan, yung OVP budget pa, mismo OVP budget, nagtatanim din sila. Tree planting din. O tanongin mo ngayon yung DepEd, meron din ba silang project na tree planting? Ilang puno na yon makakount mo para dyan. And at the same time, partner, mali pa rin yung pinaggamitan ng confidential funds doon sa pinagkagastusan niya. So ngayon, kung yan tree planting at mga magnegosyo taday niya ginastusan, na hindi niya ginamit yung regular ng pondo, bakit, partner? Kasi sa regular funds ng OVP, yaan dapat diresibo. Dapat detalyado ang gastos mo. Samantala yung confidential funds, liquidation lang normally. Hindi detalyado. So, ano ang mas masarap gastusin? Yung hindi ka hihinga na resibo. Kung saan mo man landalin, hindi ka na mako-question dyan kasi hindi ka lang resibo eh. Unlike sa regular na kailangan ng procurement. Dapat i-liquidate mo yan, lahat. Diba? Kaya, sa regular funds, na kailangan ng procurement, hindi masyadong umandar. Pero yung confidential funds, ubos halos. Paano mo ngayon may explain yan? Anong tinrabaho mo? Pero hindi ba malinaw, partner, sa batas, sa kung saan lang po pwedeng gamitin yung Confi Fund. At hindi ito po pwedeng paggastusan sa ibang mga bagay na hindi sakop, 'di ba, partner? Doon, sa inilaang pondo na kung tawagin ay Confi or Intel Fund. Yes, kasi partner, confidential funds maliwanag sa circular na ito ay para sa purpose ng national security. Exactly. And peace and order. So, ito pwede pang entrepreneurship. Hindi ito pwede mga pang social enhancement or whatever na program na pwedeng gawin ng ibang ahensya ng gobyerno like DSWD. Pero DNR. Hindi ka dyan. So, dahil itong nakikita ko mas inuna niyang gastusin yung confidential funds kasi hindi masyado mabubusisi. And I think, sanay siyang hindi mabusisi sa confidential funds yan nung mayor siya. Kaya ngayon nagkaroon ng confidential funds yung OVP for the first time, partner. For the first time. Okay? Hindi nila alam i-liquidate. Bakit? Panahon ni VP Lenny, wala siyang confidential funds. So, kung itong mga tao ni VP Sara ay dating tao niya pa, doon sa kanyang pagiging mayor, at iyan ang alam nilang pagkakagastusan ng ng Confi funds, magnegosyo taday, tree planting, libreng sakay, yun pa rin ang bibit-bitin nila papunta sa OVP. Bakit? Wala sigurong pumuna sa kanila nung siya ay mayor. Ngayon lang yan nakita kasi national siya. Diba? So, yun. Masasabi ba natin na yun ay illegal ang paggamit ng Confi Fund kung dyan niya ginamit, partner? Mali, partner. Kaya nga ganito. Diba? Pero, partner, ba't hindi, ang COA ba may ginawa silang, partner, investigation? Naglabas ba sila ng statement?
patungkol dyan na... Okay, nung una, partner, Oo. ito ha, Kasi yung una, nung panahon na nagkaroon ng budget deliberation, natandaan mo yun? Okay. That's 2023. Okay? 2023, so ang pinag-usapan nila yung 125 million na confi funds. Oo. Kasi hindi pa pumuputok yung confi funds ng 2023 kasi nag-iiring sila mismo ng 2023 eh. Oo. Tapos yung taon na yon, so yung confi funds na 500 million, hindi pa siya issue. Oo. Issue ngayon yung 125 million na confi funds. Now, since yan yung issue ng confi funds 125, yun yung nagkaroon ng AOM na inisyu ng COA. Audit Observation Memorandum. Ang ibig sabihin ng AOM, partner, parang tinatapi ka, hello head. Head siya ng agency. Hello head. Hindi po tama po yata itong pagkaka-liquidate nyo, yung pag-report nyo. So, ito po yung notification. Binigyan ka. Okay, kailan nakuha tong AOM na ito? Para ang pagkakasabi ni Representative Kimbo on the day itself, partner. Nung napakuha siya ng report sa COA, nakita yung AOM na nagastos yung 125 million pesos sa loob ng 11 days. Kaya nga nagkagulo eh. Komo? Nagkagulo sila dahil hindi rin alam ni Kimbo at that time na naubos ng 11 days yung 125 million pesos. Sino ba ang kahit siguro mayamang tao, partner, hindi niya kakayaning ubusin yung 125 million sa loob lang ng 11 days. Ngayon, AOM so ibig sabihin, tapik-tapik, ayusin niyo tong report. Ang tanong, inayos ba niya o hindi? Ito i-match natin, partner. Kung umamin siya na ginagastos niya yung confidential funds niya sa tree planting, magnegosyo kaday, tatama ba yung report niya sa pagre-report niya doon sa confidential funds? Hindi. Partner. So, ano ang report? Anong report na meron ngayon notice of disallowance? Ang nakalagay lang doon, reward. 10 million. Halimbawa ito, reward. Payment of reward, 10 million. Rental of safe houses in relation to the peace and order or national security, 14 million. Okay. Nasa na doon yung magnegosyo taday? Nawala. Diba? Nasa na doon yung mga tree planting? Nawala. Diba? Kasi hindi pang confidential funds yun. Correct. At hindi, yun? Yun ay paglabag. Kung ganun ang nangyari, partner, posible. Pwede siyang kasuhan. Tama? Yes. Pwede siyang kasuhan kung talagang napatunayan na doon nga niya ginamit ang confi fund, which is wrong. Partner, binanggit niya na eh. Sinabi niya na. Si Senator Risa Ontiveros. Doon niya ginastos. Very clear, partner. Kaya nga sabi ko, mukhang dinala nga rin niya yung pagkakaalam niya paano gastusin yung confidential funds papunta sa kanyang pagiging VP. From mayor to VP, dahil mukhang walang nag-o-audit ng confidential funds niya at the time na Pangulo yung tatay niya, yun. Doon siya nasanay. Nasanay siya ng hindi tinatanong. Pero ito, partner. Sabi mo nga, may budget siya para doon bukod doon sa confi fund. Diba? Yung mismong opisina ng OVP, may budget siya. Okay? But, pinili pa rin niyang gamitin ang confi fund na alam niya na hindi po pwedeng gamitin yon. At pinush pa rin niya. Bukod sa, alam niya na hindi, ano yung purpose ko? May naamoy ka bang doon? Masasabi ba natin corruption yon? Partner, mahirap mag-decide. Mahirap mag-isip. Pero, pwede. Yung regularity ng performance niya, nabubuwag. Bakit? May inamin kasi siya sa Senate na ganun niya ginastos. Okay? So, ang dating sa akin, partner,
di mo alam ang ibig sabihin ng confidential funds at para kung saan yan. Oo. Maibigay lang sa'yo yung pera, Mm-mm. gastos to the max. Akala mo yung pang-ayuda-ayuda, pwede yung confidential Pwedeng funds. gamitin. Now, bakit mo nang ginastos ang confidential funds? Wala nga kasi siyang audit in details. Samantalang yung regular funds, partner, dudugo ka dun. Correct. So, kung may corruption man gustong mangyari, mas madaling gawin sa confidential funds. Oo. Halimbawa lang, partner, ikaw, halimbawa, Oo. ikaw yung nagbibigay sa akin ng info tungkol doon sa terorista na yon. Oo. I-report ko doon na binigyan kita ng 10 million. In fact, binigyan lang kita ng 1 million Sana yung 9 million. Oo. Diba? Ma-audit pa ba yun? Hindi na. Confidential ko yan Kasi yun yung tao ko. The problem with BP Sara, the way I see it, partner, may mga naamin siya sa Senate na maling pinaggamitan ng confidential funds. No. At hindi niya na mapabawi yun. Because that's yung belief niya, that's her belief. Oo. Na you can use that for tree planting, libreng sakay, libreng tinapay, at magnegosyo taday. Mhm. So, anong ginagawa ng COA? Kaya siya binigyan ng notice of disallowance. Oo. Mabagal nga lang ang COA. Oo, yun nga yung point ko. Anong ginagawa ng COA, partner? Since umamin na lamang, sinabi na doon ginastos at paglabak yon, di ba, sa... Partner, may Supreme Court decision. Na? Hindi pwede mag-penalize ang COA. Nag-ano lang sila. I-investiga lang. Investigate lang sila. Yes, Oo. may latest findings niya na ang COA, hindi kaya sila pwede magparusay, hindi sila pwede mag-penalize. Oo. But paano yung magiging Dapat kasuhan. Oo. Dapat kasuhan. O kung may nakitang kaso, partner, BP yan, Ombudsman, oo. So, impeach mo. Oo. So, trabaho na ng mga ng ating mga mambabatas. Di ba? Ano partner? Trabaho na yan ng mga mambabatas. Kung mayroong nakita silang irregularidad. Oo, kaya may mga ganong palang panawagan ngayon. Yung mga nakakaintindi, partner, yes. Oo. Pero kasi, ang pinapalabas na naratibo kasi is inaapi. Oo. BP Sara. Binubuli. Oo. Binubuli siya ng congressman. Yun partner. Yun yung lumalabas na naratibo, di ba? Ang binubuli sa Congress ay si BP Sara. Hindi nila nakikita kung ano yung mali. At ano dapat yun nasa batas. Oo. Diba? Sabi ko, tayo naman dito, pag may mali ang congressman, mali. Ito kasi, partner, this is the right time for BP Sara to explain to the people. Diba? To her constituents. To the public. Huwag na natin pag-usapan yan. I will abide by the rules of the COA. I will abide by the requirements of the COA. Huwag na doon, partner. Kasi hindi makikita ng taong bayan. Ngayon, na nakikita ng taong bayan na mukhang mali yung ginawa mong paggastos, diba that's the right time, sabihin mo kung paano mo ginastos. Anyway, siguro, mahihirapan siya kasi kung talagang wala siyang pinagkagastosan. Anyway, natin nabasa yung iba mga message. Pero syempre sa ating mga MIBs yung mga moderators natin dyan, maraming salamat. So paano? Wala akong 9:30 na live stream, partner, ngayon kasi nga tayo magbabiyahe. So hanggang bukas, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan, inyong karapatan. At ako naman po inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.